Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Matapos nga na matagpuan ni Pedro at Judas ang bata, ay hindi na nagdalawang isip si Judas na tapusin ito. Pero napakabilis na pinigilan ni Pedro si Judas. Sinabihan niya ito na huwag magmadali. Kailangan nilang dalhin pabalik ang bata. Pero tutol sinabi ni Judas na tuntunin ng honor na walang itirang witness sa kanilang mission. Giniit ni Pedro na parang may mali. Isipin na lang daw nila ito. Ang propesor daw ay nakidnap dahil sa biochemical weapon. Pero bakit? Bakit pa sila nagpakahirap na i-kidnap ang anak ng propesor? At bakit hindi nila tinapos ang bata pagkatapos nilang i-kidnap ito? Kaya sigurado daw si Pedro. May natatanging dahilan kung bakit buhay pa ang batang ito at hindi nila sinaktan. Agad pang pinaaalahanan ni Pedro si Judas. Huwag daw nilang hahayaan na may makaalam ng pagkatao ng batang ito. Agad na sinabi ni Judas na naiintindihan niya ito. Sa isip ni Judas, hindi niya naisip ang ganitong bagay. Iba talaga si Pedro dahil nakita pa niya ang mga posibilidad na ito. Sumunod na mga araw, nakabalik na si Pedro sa kanilang kuta. Binabantayan ni Pedro ang bata. Tinititigan niya ito at inoobserbahan pero biglang napaiyak ang inosenteng bata. Tila nabigla si Pedro at hindi alam ang gagawin. Hinawakan ni Pedro ang bata at agad itong natahimik. Kapag daw hinawakan pala ang mga sanggol ng ganito ay tumatahimik sila. Binuhat ni Pedro ang bata. Siguradong may dahilan kung bakit hinayaan na mabuhay ng mga taga-Racandia ang batang ito. Sigurado ay may sekretong nakatago sa pagkatao ng bata. Kung alam daw ng taga-Racandia na buhay ang bata, sigurado na dadating sila at hahanapin ang bata. Kailangan niyang itago ang bata kahit anuman ang mangyari. Pero may malaking problema. Kailangan niyang mabuhay ang bata hanggang sa matapos niya ang mission. Ang hindi siya sigurado ay kung makakaya ba niya itong gawin. Ano ang ipapakain niya sa bata? Paano niya lilinisin ang dumi nito? Hindi pa daw siya nalalagay sa ganitong sitwasyon. Mahirap daw ito. Dinala nga niya ang bata pero hindi pa siya nakakasubok mag-alaga ng bata. Sino kaya ang makakatulong sa kanya na tumingin at mag-alaga ng bata? Bigla may naalala si Pedro. Meron ng tao na makakatulong sa kanya. Sa pantry kung nasaan kumakain ang tatlo, si Simon, Judas, at Nathaniel. Maririnig na nagrereklamo si Simon sa buhay niya. Tinanong niya si Judas kung sang-ayon daw ba siya dito? Hindi lang kumibo si Judas at patuloy lang sa pagkain. Tinanong ni Simon kung dadating daw ba ang araw na makakakain sila ng karne araw-araw. Nalulungkot daw siya sa kanilang sitwasyon. Sinabi ni Nathaniel sa kanya na maraming bata ang nagugutom sa ibang lugar. Ang pagrereklamo ay isang luho para sa kanila. Naiinisi naman si Simon dahil parang gusto lang siyang patahimikin ni Nathaniel. Sinabi naman ni Judas na okay lang sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon nila. Pero habang nagkakagulo sila Simon ay biglang may lumapit at tinawag si Nathaniel. Kahit si Nathaniel ay tila nagulat nang marinig na tinawag ang pangalan niya. Paglingon niya ay nakita ang napakaganda niyang mukha. Nagtanong siya kung ano daw ang problema. Si Pedro pala ang tumawag sa kanya. Sinabi ni Pedro na may kailangan silang maalang pag-usapan. Maaari daw ba siyang pumunta sa kanyang kwarto ngayon? Tila hindi maproseso ni Nathaniel ang mga nangyayari pero pumayag siya. Umalis na si Pedro at bumalik na sa kanyang kwarto habang si Nathaniel ay nakatingin pa rin sa kanya. Si Judas naman ay patuloy lang sa pagkain habang si Simon ay tila nagulat. Hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Judas kung siya lang ba ang nakakakita nito. Sa tingin niya ay ito ang unang beses na kinausap ni Pedro si Nathaniel. Pero sinabi lang ni Judas na hindi niya alam. Pero giniit ni Simon na kahit saan na ang gulo mo titingnan ay nakakapagtaka ito. Ang lahat na problema ni Pedro ay siya mismo ang umaayos at hindi kailanman humingi ng tulong. Tila iba ang pumasok sa isip ni Simon. Pinapante ni Pedro si Nathaniel sa kanyang kwarto sa gabing ito. Agad naman na inasar ni Simon si Nathaniel. Ang tagsibol sa wakas ay dumating na rin sa buhay ni Nathaniel, ang bihirang ganda ng honor. Matagal na daw siya naghihintay kung kailan magpapakasal si Nathaniel. Tiningnan siya ng masakit ni Nathaniel kaya tumigil si Simon sa pinagsasabi. Tumayo si Nathaniel na tila ba nainis. Sumusobra na daw si Simon. Trabaho lang ang pag-uusapan nila ni Pedro. Ano pa daw ba ang gagawin nila maliban sa trabaho?
Sana daw ay umasta si Simon na parang nasa hustong gulang na. Sinabi naman ni Simon na parang hindi mabiro si Nathaniel. Siyempre trabaho lang ito. Magkakapatid ang turing nila sa isa't isa kaya hindi maaari ang romantic na relasyon sa kanila. Hiningi niya ang opinyon ni Judas pero sinabi niya na hindi niya alam. Pumunta na nga si Nathaniel sa kwarto ni Pedro. Bago siya kumatok ay napatigil si Nathaniel. Naalala niya ang mga sinabi ni Simon kanina lang. Nagtataka si Nathaniel kung bakit nasabi ni Simon yun. Ngayon daw ay tila nagkakaroon pa siya ng hindi pagkakaunawa sa sitwasyon. Pero, bakit nga ba daw siya pinapante ni Pedro ngayong gabing sa ganitong oras? Namula si Nathaniel at tila napapaisip na rin ng kung ano-ano. Pero kinumbinsi niya ang sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Trabaho lamang ito. Agad na pumasok na si Nathaniel at sinabi kay Pedro na sana ay maging prangka ito. Masyado siyang abala kaya sana diretsuhin na siya nito. Biglang sumagot si Pedro na pumasok lang daw siya at dumiretso sa kanyang kama. Anong kama daw ang pinagsasabi niya? Gulat na reaksyon ni Nathaniel. Nagalit si Nathaniel. Ang lakas ng loob daw niya na yayain siya sa kama nito. Pero pagbukas ng pinto ni Nathaniel ay nagulat siya sa nasaksihan. Nanlaki ang mga mata niya. Tinanong siya ni Pedro kung anong mga pinagsasabi niya. Buhat-buhat ni Pedro ang bata. Hindi maintindihan ni Nathaniel ang nasasaksihan. Ano daw ang nangyayari? Pinapakalma niya ang sarili. Isa daw siyang bihasa sa larangan ng medisina kaya hindi dapat siya magulat sa mga ganito. Hindi daw maaari na nagkaanak si Pedro? Pumasok sa isip niya na baka may karelasyon si Pedro. Tila nainip si Pedro kaya sinabihan niya si Nathaniel na kung may tanong siya ay sabihin lang ito at huwag lang manatiling tumitig. Kinwento nga ni Pedro ang mga nangyari kay Nathaniel. Di naman mapigilan ni Nathaniel na ma-attract sa bata. Napakaliit daw ng mga paa nito. Sinabi ni Nathaniel kay Pedro na baka ang batang ito ang susi para mabuksan ang sekreto sa biochemical na weapon na kinuha ng Racandia. Pero bakit daw siya ang tinawag ni Pedro? Dagdag na tanong ni Nathaniel. Hindi diretsyong makapagsalita si Pedro. Pero agad niyang hiniling kay Nathaniel sabay hawak sa kamay nito, na magkasama nilang palakihin ang bata. Nagulat si Nathaniel. Ano daw ang iniisip ni Pedro? Paano daw nila gagawin ito? Namula ang mga pisngi ni Nathaniel. Pinaalala ni Pedro kay Nathaniel na hanggang hindi pa niya nalalaman ang sekreto sa likod ng pagkatao ng batang ito, walang dapat makakaalam na papalakihin nila ang bata. Sa Racandia, taon 1985, hindi mabuksan ng isang boss ang safe na naglalaman ng biochemical weapon. Lahat ng mga fingerprint ay sinubukan nila pero di nila ito mabuksan. Humingi ng paumanhin ng isang tauhan. Kinuha na nila ang mga braso ng mga bata sa paligid na ito pero walang may tugma. Sa tingin niya ay ang daliri lang ng batang nawawala ang makakabukas nito. Kung pipilitin nilang buksan ito, sasabog mismo ang chemical weapon. Wala silang magagawa sa ngayon. Inis na inis ang boss. Hindi niya alam kung ano ang fingerprint. Iba-iba daw ba ang fingerprint ng bawat tao? Sinabi ng kanyang tauhan na ngayon niya lang din nakita ang method na ito. Kakagawa lang ng technology na ito. Mabubuksan lang ito gamit ang fingerprint ng sanggol na nawawala. Sinabi ng boss na kung ganoon ay isa lang ang paraan para mabuksan ito. Kailangan nilang mahanap ang bata sa lalong madaling panahon. Ang fingerprint ng batang ito ang susi para mabuksan ang biochemical weapon na iniwan ng propesor. Natatandaan na niya, ang mga bastardong umatake sa kanila ay galing sa Korea. Malaki ang posibilidad na dinala nila doon ang bata. Hanapin daw nila ang mga Koreanong iyon at secure ang bata. Agad na sumunod naman ang tauhan nito. Isang gabi sa kuta ng mga disciple, may dalawang nag-uusap at nagtatago sa mga damo at halaman. Kailangan daw nilang maging tahimik para hindi mahuli. Ito ay si Thaddeus at Simon. Tila binabantayan nila ang kwarto ni Pedro. Walang ano-ano'y dumating na nga si Nathaniel sa kwarto ni Pedro. Nakikita daw ba ni Thaddeus ang nakikita niya? Tanong ni Simon. Sabi ni Simon, gabi-gabi daw pumupunta si Nathaniel sa kwarto ni Pedro. Hindi daw siya makatulog dahil iniisip niya kung ano ang ginagawa nila gabi-gabi. Sino daw mag-aakala na totoo ito saad ni Thaddeus? Tila kung ano-ano na ang iniisip nila. Sinabi ni Simon na naiintindihan na daw ba niya, hindi siya ang weirdo. Totoo ang sinasabi niya. Pumasok na nga si Nathaniel sa kwarto ni Pedro. Akala ni Simon ay babalik na lang sila ulit bukas pero biglang tumayo si Thaddeus.
Kailangan niyang pumasok. Masyado daw siyang interesado at hindi na siya makapigil na magtanong. Walang ano-ano'y agad nang pumasok si Thaddeus. Sinabi niya na pumunta daw siya dahil may naiwan siyang mahalagang bagay sa sala ni Pedro. Nagtataka siya kung saan niya yun naiwan. Agad na sumunod si Simon at ganoon din ang dainailan niya. Pero laking gulat nila sa nakita. Hindi daw ito maaari, hindi nila lubos maisip ang nakikita. Nakapanganak na daw si Nathaniel. Hawak-hawak ni Nathaniel ang bata habang si Pedro naman ay ang mga lampi ng bata. Sinabi ni Thaddeus at Simon na mayroon na silang pamangkin. Pero bakit napakabilis daw manganak ni Nathaniel? Pwede daw ba itong mangyari? Sinabi ni Simon na kung sila daw ang pag-uusapan, kaya nila kahit 3 araw lang. Naniwala naman kaagad si Thaddeus. Tila hindi alam ni Pedro ang gagawin. Nagpapaliwanag pa si Nathaniel pero hindi na nakikinig ang dalawa. Kahit si Pedro ay hindi rin nila pinapakinggan. Binuhat ni Thaddeus ang bata. Akala nila ay lalaki ito. Magiging general daw ito paglaki. Sumuko na si Pedro sa pagpapaliwanag dahil hindi nakikinig ang dalawa. Napakingay nila sa gabing yun. Pero sa labas ng kubo ni Pedro, may isang tao na nag-oobserba lang sa kanila. Ito ay si Judas. Habang nakatingin lang sa kanila, biglang may tumawag at nagtanong kay Judas kung ano ang ginagawa niya. Dapat daw, ang masasayang bagay ay magkasamang tinitingnan. Pero sinabi ni Judas sa kanya na hindi niya ito kailangan na malaman. Bumalik na lang daw ito. Ang batang kinakausap niya ay walang iba kung hindi si Raphael. Ano kaya ang binabalak ni Raphael at bakit siya nandoon sa ganoong oras? Alamin po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!